Isang lalaking may diabetes ang hindi sinasadyang umihi sa ibabaw ng isang pugad ng langgam. Hindi niya alam na dahil sa amoy nito, magigising ang buong hukbo ng mga langgam na kumakain ng karne. Nang gabing iyon, ang lahat ay naghahanda ng kasiyahan habang nakaupo sa paligid ng siga. Ngunit bigla na lamang, mula sa dilim ng gubat, libu-libong mababangis na langgam ang pumalibot sa kanila. Alam ng lahat na kapag namatay ang apoy, sila ang magiging susunod na pagkain ng mga langgam. Sa sobrang takot, ang mismong mga kasamahang pinakamamahal niya ay itinulak siya palabas ng bilog ng apoy. Ilang segundo lamang, nabalot ng mga langgam ang buong katawan niya at tila doon na nagtapos ang lahat. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Ang lalaki ay muling isinilang sa mismong araw na dumating sila sa hotel. Sa pagkakataong ito, binalaan niya ang lahat. Hindi ligtas ang lugar na ito. May mga langgam na kumakain ng karne dito. Ngunit walang naniwala sa kanya. Sa parehong sandali, inulit ng may-ari ng hotel ang parehong pagkakamali. Direkta siyang umihi sa ibabaw ng pugad ng langgam. Sinubukan muli ng lalaki na pigilan sila. Ngunit nagtawanan lamang ang lahat at nagpunta sa kani-kanilang mga kwarto. Pinahinto niya ang isang babae na dati nang madalas umunawa sa kanya. Sinabi niya, "Huwag kang magpatuloy. Babagsak ang billboard sa unahan." Sinigawan siya ng may-ari ng hotel. Sinasabing sinisira niya ang reputasyon ng hotel at pinagbantaan siyang palalayasin. Ngunit sa mismong susunod na sandali, ang billboard ay bumagsak ng may malakas na pagsabog. Nanginig ang puso ng babae. Doon niya lubos na pinaniwalaan na totoo ang sinasabi ng lalaki. Nagpasya siyang umalis ng hotel kasama ang lalaki. Magkasama silang naghanap ng mga gamit para labanan ang mga langgam na kumakain ng karne. Samantala, pinagtatawanan sila ng iba nilang kasamahan na para bang nababaliw na sila. Pinili ng lalaki ang isang luma at liblib na bodega. Sa loob nito, nakakita siya ng maraming suka at naalala niyang kinamumuhian ng mga langgam ang amoy ng suka. Pinatatag niya ang silid gamit ang mga kahoy na tabla at ginawa itong isang ligtas na kuta. Sa gabi, lumabas siya upang muling balaan ang kanyang mga kasamahan. Ngunit sa daan, nakasalubong niya ang parehong magkapareha na sa una niyang buhay ay nagtulak sa kanya palabas ng apoy. Nagalit sila nang makita siya at walang awang binugbog. Tahimik lang siyang nagtiis dahil alam niyang napakabigat ng presyo ng kamangmangan. Bumalik siya at nagtago sa kanyang silid, nagsimulang bilangin ang oras. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay sumasayaw, tumatawa at masayang nagdiriwang hanggang sa dahan-dahang tahimik na umakyat ang mga langgam sa kanilang mga paa at doon nagsimula ang tunay na takot. Mag-subscribe para sa susunod na bahagi.